Bakit ako ang mag-aabono? Kuya, ikaw ang panganay. Dapat sa'yo manggagaling ang gastos sa operasyon ni tatay. Anong panganay-panganay? Ang daming pera na palihim na binibigay ni tatay sa'yo. Kumuha ka pa ng 30,000 kay tatay sa utang sa sabong. Bakit hindi mo binabanggit yan? Tumigil na kayong dalawa. May kasama pa akong 3 taong gulang na bata. Hindi na nga ako makatrabaho. Saan naman ako kukuha ng pera? Ay, bakit hindi mo na lang ibigay ang yaya ng ATM card mo? Kunin muna namin ang pera mo pambayad ng gastos sa operasyon. Pinalaki ko sila ng 30 taon. Kakarating lang. Kailangan 100,000 para sa operasyon. Inaway pa nila ako kung sino magbabayad. Siguradong itinago niya sa ilalim ng unan. Nakita ko kanina na ipinasok mo roon. Tay, sabihin mo na. Anong EIN? Ginagawa lang namin ito para mapagamot ka. Tay, magsalita ka naman. Gusto mo bang makitang kaming tatlo? Ang magatak-watak dahil sa gulo tungkol sa'yo. Para sa akin, nababaliw na kayo. Patay na nga si tatay. Naparito ba kayo para manghingi ng pera o para tapusin ang buhay niya? Tita P, huwag na kayong makialam sa pamilya namin. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti ni tatay. Nga, isa kang tagalabas. Bakit ka nangingialam? Ako, nakikialam. Binayaran ko na ang 100,000 na gastos sa operasyon ng tatay ninyo. Kung may kaunti pa kayong konsensya, bayaran nyo agad ako. Kung wala, lumayas na kayo tigilan ang pananakit. Sa pagmamasid ko sa nanliliit nilang 3 pares ng mata. Ang kaunting pag-asang iniingatan ko tungkol sa pagmamahal ng pamilya ay parang basong nabasag sa sahig. Nagkadurog-durog at hindi na maaaring pagdikitin pa. Ano pa nang hinihintay nyo? Magbayad na kayo o lumayas. Tita Pei, bakit kayo nagmamadali? Hindi naman kami tatangging magbayad. Pagka-release ng pamana ni tatay, yang 100,000 na yan, ibabalik din namin kaagad. Tungkol sa isyu ng pamana, 6 na buwan na ang nakalipas mula nang umusad yan. Tay, dinalaw ka namin. Dinalhan ka namin ng paborito mong Emperador Lai. Tay, kumusta naman ang kalusugan mo? Mag-aaral na kasi sa elementarya si Hauhaw namin. Halos hindi na kami makatulog sa gabi sa sobrang pag-aalala. Ang pag-aaral ng bata ay isang malaking bagay. Tay, may bahay kami malapit sa eskwela. Kulang 500,000. Hindi ba malapit na daw ma-release ang pera mula sa pamana mo? Pwede mo bang ipahiram muna sa amin? Tay, alam kong mahal mo ang apo mo. Kung hindi siya makapasok sa prestiyosong paaralang yon, masisira ang kinabukasan ni Hauhaw. Sisiguraduhin naming alagaan ka ng mabuti sa iyong pagtanda. Hindi ka namin pabayaan hanggang sa huli. Hindi man lang sila dumadalaw kahit isang beses sa kalahating buwan. 3 araw pa lang lumalabas ang balita tungkol sa pamana. Nagsidatingan na agad ang mag-asawa. Kaya pala, para lang pala dito. Yang perang pamana ay para sa pagtanda ko. Maghanap kayo ng sarili niyong paraan sa pagbili ng bahay. Pa, bakit napakadamot mo? Pera lang yan, pero tayo, buhay. Hindi mo naman siguro matitiis na hayaan ang apo mong maiwan sa simula pa lang, di ba? Ako panganay mo, di ba sa akin din mapupunta lahat? Ano ngayon kung kumuha ako ng mas maaga para sa pag-aaral ng anak ko? Kuya, ang galing mo talagang manguha ng para sa'yo lang. Yung kabuwang pamana, 1.2 milyon lang. Isang hingi mo pa lang, kalahating milyon na agad. Paanong matitira sa akin at sa bonsong babae? Magpapakagutom na lang ba kami? Sinasabi ko sa inyo, yung pera ng tatay nyo, kung paano niya yan gastusin, desisyon niya yan. Wala kayong karapatan magkalkula ng kung ano diyan. Tita Pei, ang perang pamana, sa amin din naman yan mapupunta. Anong pakialam mo kung paano namin yan gastusin? Bawal kang magsabi ng ganyan. Ang gusto lang ni Tita Pei ay ang ikabubuti ni Itay. Duanhu, dito ka pala sa ospital nagtatago. Par, yung 300,000 na utang mo, kailangang mabayaran ngayon, anuman ang mangyari. Pa, wala na talaga akong ibang paan. Sabi nila, pag hindi ako nagbayad ngayon, gagawin daw nila akong halaman sa paso. Nagbisyo ka na naman ng sabong. Yung Akasya ba yung ganong kaliit na pera para makabawi? Pa, ibenta na lang kasi natin yung lumang bahay natin. Sakto yung 300,000. Pag nabenta, pambayad sa utang. Nababaliw ka ba? Saan titira si Itay pag binenta ang lumang bahay? Sa inyo, bibili kayo ng bahay mula sa perang pamana. Ano naman ang problema kung may dagdag na matanda doon? Kuya, pag nabenta yung lumang bahay, saan naman kami titira ng anak ko? Kakalipat ko lang doon noong 1 linggo. Yang maliit na problema mo, pahuhulihin muna. Pag di nabayaran to ngayon, ako, bilang pangalawa mong kapatid, magiging halaman na sa paso. Wala akong pakialam kung paano nyo hati-hatiin. Ngayon, magbigay kayo ng pera. O kaya itatanim ko talaga siya sa paso bilang halaman. Ganoon pa rin talaga siya, di na nagbabago. Yung sinabi niya noong nakaraan na titigil sa bisyo, niloko lang ako. Ngayon, dinala niya ang mga pinagkakautangan dito mismo sa ospital. Para lang pilitin akong ibenta ang bahay. Tumigil kayo o tatawag ako ng pulis. Tita Pei, wag na kayong makigulo pa. Pag ginawa nila akong halaman, ikaw ba mag-alaga sa akin? Pa, baka pwedeng ikolateral muna ang bahay. Anyway, malapit na rin makuha yung perang pamana. Pagdating nun, pwede naman yan tubusin ulit. Nga pa, ang problema ni kuya ang mas mahalaga. Hindi naman pwedeng hayaan na lang natin gawin talaga siyang halaman sa paso. Lele. Pera, wala. Buhay, meron. Kung gusto nyo, itong matanda kong katawan ang kunin nyo at gawing halaman sa paso. O kaya, lumayas na kayo ngayon din. Ang tapang mo ay, Sige, bibilang ako hanggang 3. Kapag hindi ka pa naglabas ng pera,
Ikaw ang unahin kong ibaon sa lupa. Teka, kuya, maayos na usapan lang. Kakaopera lang sa puso ni Itay. Wala talaga kaming kera. Ikaw na ang may pera, ikaw na ang magbayad. Saan naman ako kukuha? Wala akong nakuha nung naghiwalay kami. Kargo ko pa nga ngayon ang pamangkin mong si Nunyo. Pambili na nga lang ng gatas niya, wala na. Ngayon ka pa nagpakabait. Kanina nung kinukumbinsi mo akong ibenta ang bahay, bakit hindi ka pumapel? Wala? Sedge, huwag mo akong sisihin. Itay, tulungan niyo na po si kuya. Alam kong mahal niyo si Nunyo. Hindi ko naman kayo pipilitin. Basta pumayag lang kayo na kada buwan. Mag-abot kayo ng 3,000 sa pensyon ninyo para sa sustento ni Nunyo. Ibibigay ko na agad yung konti kong naipon. Pera pambili ng oras para kay kuya. Nababaliw ka na ba? Ang pensyon ni Itay, 8,000 lang kada buwan. Tapos hihingi ka agad ng 3,000, tapos yung pera mo, 80,000 lang. Nasaan ang natitirang 200 at 20,000? Ang galing mo 80,000 na lang kapalit ng panghabang buhay na sustento. Mas magaling ka pa sa akin, Manuba. Wala na kasi akong magawa. Adugo niyo naman si Nunyo. Hindi ba dapat lang nasustentuhan siya ng lolo niya? Babay ako, walang trabaho. Ayoko naman na magdildil ng asin ang anak ko. Kaya Mae, kakaiko pa lang ni Itay. Niluluhuran mo na siya para pilitin. Wala ka na bang kahiyan? Tita P, pamilya namin ito. Pwede bang huwag na kayong makisali? Para lang ito sa apo ng kamilyang tao. CJ. 3,000 na sustento, gusto mo? Ibibigay ko. Pero may kapalit. Itay, salamat. Paano yung kulang? Sabihin mo sa kanila ngayon din, hindi ko na problema ang kuya mo. Piliin mo, ibigay mo iyang 80,000 mo pambayad para sa kanya. O hahayaan na lang natin silang gawing halaman sa paso si Duanhu. Itay, paano niyo natis si kuya? Kadugo niyo siya. Itay, nagkamali po ako. Hindi na maulit. Tulungan niyo lang po ako ngayon. Huling-huli na to. Ano to? May stage play dito? Anak ko pa rin naman siya sa loob ng mahigit 30 taon. Kung mapilayan talaga yan, sira na ang buhay niya habang buhay. Pa, baka pwedeng makabuo ka muna ng 200,000? Pwede ba? Kami na ni Kiao May ang bahala sa natitirang 100,000. Isipin mo na lang na utang namin to sa'yo, babayaran ka namin sigurado. Nga, pwedeng ibawas na lang sa sustento ko yung parte ko. 200,000 na lang ang natitira kong ipon ngayon. Salamat ta, salamat. Sisipagan ko na talaga sa trabaho. Hinding-hindi na ko magsasabong. Ang iyan code, kaarawan ng mama mo. Kunin na ninyo iyang pera at umalis na kayo. Nakakahiya dito sa ospital. Hay, ikaw talaga, masyado kang mabait. Ibinigay mo sa kanila yung pera. May maganda pa bang kapupuntahan yan sa'yo? Itapay, nag-abono lang si Papa. Pa, kulang ako ng 100,000 sa bahay. Hindi ba't sinabi ko na kanina? Tigil-tigilan nyo na yung panghihingi ng pera. Kuya, bigay ni Papa 200K kay pangalawa. Hintayin na lang natin na maibigay yung pamana niya, di ba? Nasabi ko lang naman. Pa, magpahinga ka ng mabuti. Mauuna na kaming umuwi. Ayan, kakatanggap lang ng pera, pinag-iinteresan na agad yung pamana. Sa bandang huli, ubusin din kayo ng mga yan hanggang sa wala nang matira. 30,000 lang ang naipon mo, tapos 20,000 agad ang nawala. Plano mo pa namang gamitin yan para sa puntod ng nanay nila. Ngayon, nilagay mo lang lahat sa walang kwentang sugal. Pag-isipan mong mabuti. Yang mga batang yan, itinuring kang exit. Wala na ni katiting na respeto sa'yo. Pa, hindi mo naman siguro ako matitiis na mamatay ng ganito. 20,000 pa lang ang nababayaan ko sa 300,000. Yung natitirang 100,000, lumobo na dahil sa tubo. Sa makalawa, magiging 200,000 na yan. Yung 200 na binigay ko sa'yo, sinunog mo lang ba? Ano ba ng pangako mo sa akin noon? Na hindi ka na magsusugal. Wala pang kalahating buwan, may utang ka na namang 100 eh. Siyempre, gusto ko lang makabawi. Malas lang talaga sa baraha. Lumayas ka. Maski mamatay ako, wala ka nang makukuhang ni pisong sentimo sa akin. Ayaw mo? Sank, akalasin ko, tong pintuan ng bahay mo at ibibenta. Babayaran ko agad. Bawiin ang gamit. Paano ako nagkaroon ng ganitong klaseng anak? Sumpa yata to. Naku, Bakit ka nagmamadali? Nasaan ang papa mo? mukhang inatake si Papa. Tignan mo siya, dali. Hello, 911. Nandito ako sa Anping Hutong, number 32. May matandang lalaki dito, inaatake sa puso. Puntahan niyo ko agad. Hey, gising. Huwag mo kaming iwan. Papatayin talaga kayo ng mga walang hiya mong anak. Lao Tao. Lao Tao. Tao po. Tulungan niyo ko. Nawalan ng malay si Lao Tao. Ang bababoy talaga ng mga anak ni Lao Tao. Kahapon, nakita ko yung pangalawa, nagdadala ng tao para magulo dito. Sinasadya nilang patayin sa sama ng loob ang matanda. Pag nagising siya, pipilitin ko talagang putulin na ang ugnayan niya sa mga anak na yan. Kung magtutuloy-tuloy pa to,
You. Ang ingay sa labas ng operating room ay unti-unting lumilinaw. Sino ang kaanak ni Tao Shuheng? Inaatak sa puso. Kailangan operahan agad. Magdeposito muna kayo ng 100K. Ako ang panganay niyang anak. Bakit ang laki naman? Pwede bang operahan niyo na muna? Susundan na lang namin yung bayad. Impossible. Yan ang patakaran ng ospital. Maghanap kayo ng pera. Bilisan nyo. Kuya, ikaw ang panganay. Dapat ikaw ang sumagot niyan. Ako pa magbabayad? Ikaw ang mabait na anak. Akapera mo lang ng 200K kay Papa. Saan mo dinala? Bakit di mo yun ilabas? Babae akong nag-isang nagpapalaki ng anak. Wala pang ng trabaho. Saan ako kukuha ng ipon? Kuya, ikaw ang may utang kaya na stroke si Papa. Kaya dapat lang na ikaw ang magbayad. Nasa mga sabungero na lahat yung pera ko. Wala ni isang kusing. At saka, hindi ko lang naman siya ama. Bakit kailangan ako lahat ang sumalo? Nakatabi na yung pera namin para sa down payment sa bahay malapit sa eskwelahan. Di pwedeng galawin yan. Kung mag-ambagan, hati tayong tatlo. Tig 33,000. Wala akong may labas na maski 3,000. At may pensyon si Papa na 8,000 kada buwan. At may ipon pa siya dati. Yak na ka siya yun sa gastos sa operasyon. Hingin nyo yung ATM password niya. Hala, siguradong dala ni Dad ang card niya. Birthday ni Mama ang EIN, no? Ako nang magbayad. Hindi pa ako pataya. Pinag-iinteresan na ng mga walang hiya ang huling pera ko. Mga tao pa ba kayo? Nakahiga pa ang tatay niyo rito, hindi pa nagigising. Imbes na magmadali kayong iligtas siya, inuuna niyong agawin ang pera niya. Tita Pei, nagmamadali lang kaming makalikom ng gastos sa operasyon. Ano masama kung pera naman mismo ni Dad ang gagamitin? Kaya nga, ang pera ni Dad ay para naman talaga sa aming magkakapatid. Ngayong gagamitin sa kanya, hindi ba mas lalong nararapat lang yon? Kung ayaw niyo maglabas, ako na magbabayad ng 100,000. Paggising ni Lautang, mahiya naman kayo. Xiao Pei, kamusta si Laotang? Kararating ko lang, may narinig ako. Inatake raw sa puso kaya dinala dito. Kaya nagmamadali ako. Kakarating lang. Kailangan operahan agad. 100,000 deposito. Ito namang tatlo walang hiya, wala ni isang gustong mag-abuloy ng piso. Kukunin ko na sana ang card ko. Akala ko kung sino. Ay yung tatlong siraulong bata. Ganyan ba kayo bilang mga anak? Ang tatay nyo, noong supervisor siya sa planta, inaantado ang sarili para lang mapalaki kayo. Ngayon, hindi man lang kayo makapaglabas ng 100,000 para sa operasyon niya? Tito Wen, hindi sa ayaw naming maglabas, kapos lang talaga kami ngayon. Tama po, Tito Wen, nag-alala rin kami. Hindi ba't naghahanap nga kami ng paan? Isa naman akong babae, wala talaga akong may lalabas na pera. Ay, buwan lang ang nakaraan, nakita kita, panganay. Nagpapaserbisyo ng bagong kotse sa 4S shop. Ikaw, yung gintong kanikala sa lig mo, mahigit kalahating kilo yan. Ikaw, yung bago mong cellphone, pinakabagong flip phone yan. Ang pera nyo, sa sarili nyo lang ginagastos. Ang buhay ng tatay nyo, hindi importante. Nak, gamitin mo na ang card ko. Mahigit 40 taon kami magkasamang nagtrabaho ni Lautao. Ako ang sasagot niya sa operasyon. Lawen, anong ginagawa mo? Sabi ko na ako ang bahala. Yang maliit na pension mo, kailangan yan para sa pamilya mo. Kulang pa yan para sa paralitiko mong asawa. Nagtatrabaho sa ibang bansa ang anak ko. Padala ng pera. Walang saysay kung di magagastos. Nasa operasyon ni Lautao. Ilang dekadang pinalaki ang tatlong walang utang na loob. Tapos, sa huli, mas maaasahan pa ang matandang katrabaho. Sage. Ako na magbabayad. Dalhin nyo na agad siya sa operating room. Ano pang hinihintay nyo? Tulungan nyo akong itulak si tatay sa operating room. Kapag may nangyaring masama sa tatay nyo ngayon, hindi ko patuan. Okay, kapag may nangyaring masama sa tatay nyo, ako mismo ang sasagupa sa inyo. Tama na, huwag ka na magsalita pa. Nahihirapan din ang loob ng mga bata. Bilisan nyo at tingnan kung kumusta na ang tatay nyo. Kuya, dahan-dahan lang, baka magising mo si tatay. Nakita ko na dati, yung itim na canvas bag niya. Nandoon lahat ang bank book, ATM, at papeles ng pamana. Hinaan mo boses mo. Natutulog si Tita Pei at Tito Wen sa bench sa hallway. Kapag narinig nila tayo, murahin na naman tayo ng mga yun. Nahanap na. Itong asul na card, ito ba yung pinapasukan ng pensyon niya? Pati itong deposit slip. Aba, may mahigit 800,000 pa si tatay na natitira. Hinaan mo ang boses. Subukan mo na ang password. Ilabas mo na ang pera. Ibayad muna sa gastos sa operasyon at ibalik sa kanya. Tapos yung matitira, paghati-hatyan na natin agad. Papagising ni tatay, hindi na magbago ang isip. Tama. Yung huling password na binigay niya, ito rin yun. Tiyak walang mali. Tatay, gising ka na. Tinitignan lang namin kung may nawawala sa gamit mo. Nga, Tay. Nag-aalala kaming baka makuha ang pera mo, kaya inaayos lang namin. Tay, buti na lang gising ka na, natakot talaga ako. Ilang araw akong hindi nakatulog ng maayos. Ako'y nasa bingit ng kamatayan sa loob ng operating room. Kayo naman sa labas, pera ko lang ang iniisip. Ang pagmamahal bilang pamilya. Sa loob ng maraming taon, hanggang 800,000 lang pala ang halaga. Tay, ano bang sinasabi mo? Mga anak mo kami. Nandito kami para alagaan ka. Wala akong mga anak na tulad ninyo. Ngayon din. Lumayas kayo. Huwag ko na kayong makita pa. Anong nangyari? Inaway na naman ba kayo ng tatlong yan? Oh, alam ko na, masama talaga ang balak ninyo.
Sinamantala nyo kami nakaidlip para nakawin ang pera ng tatay nyo. Hindi ba? Lumayas kayo agad. Kapag bumalik pa kayo, babaliin ko mga binti ninyo. Tay, sa amin naman talaga yang pera. Hindi mo pwedeng sarilinin. Simula ngayon, akong si Tao Xiaozeng, hinding-hindi na mabubuhay. Tay, buti na lang nakalabas ka na ng ospital. Sinasabi ko nga lang kanila Duan at Yaomay na susunduin ka. Tamang-tama nakabalik ka na. Pag-usapan na natin ngayon kung paano paghahatyan. Yung 800,000. Nga tay, yung utang ko sa sabong, 200,000 pa. Bigyan mo muna ako ng 200,000. Tapos bahala na kayo sa matitira. Tay, namimiss ka na ng apo mo. Wala akong trabaho. Pati pang tuition ng bata, hindi ko na kayang bayaran. Habang naghihinalo ako sa ospital, itong mga to, nandito para paghati-hesya ng mana ko. Umuwi na kayo. Pamilya ko to. Ako na ang bahala. Simula ngayon, kayong tatlo, lumayas na kayo sa bahay ko. Pa, anong ibig mong sabihin? Mga anak mo kami. Paano mo kami kayang palayasin? Nga, pa, binudol ka ba nila? Iyak na si Tita Pei at Tito Wen ang may kagagawan nito. Pa, wala akong ibang matitirhan. Lalabas kami ng anak ko at mangangalap na lang. Hay, tama na, tama na. Ito ang sertipiko mula sa barangay. Nakapangalan sa akin ang bahay na to. Bahay ko to at ang pera sa pamana ay nasa account ko. May 3 araw kayo para mag-impeke. Pagkatapos, papalitan ko na ang mga susi. Kapag hindi kayo umalis, tatawag ako ng pulis para i-report ang trespassing. Pa, itinatakwil mo na ba kami? Itakwil? Sige, itakwil ko na kayo. Noong ginawa ninyo akong liyan, bakit hindi nyo naisip na mga anak ko kayo? Pa, nagamali kami. Hindi pwedeng ganito. Mga anak mo kami. Tumayo ka. 3 araw. Umalis kayo o tatawag ako ng pulis. Lao Tao, kumain ka na. Kalalabas mo lang ng ospital. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. 30 taon. Lahat ng dugot pawis ko, binuhos ko sa 3 yan. Ngayon, ito ang sinapit ko. 30 taon na akong nakatira dito. Pinanood kitang mag-isang palakihin ang 3. Malasang kita sa pabrika noon, kaya nagtatrabaho ka maghapon. Kaya, Akala ko noon, pag malalaki na ang mga bata. Sobrang nanlumo ako sa mga anak kong yan. Ate Pei, sa tingin mo dapat ko bang ibigay sa kanila ang pera sa pamana? Itong 120,000 na ipon namin ito ng asawa ko. Sa buong buhay namin. Kaya mahal namin ito. pera mo yan. Ikaw ang bahala kung paano mo gagastusin. Kung handa ka na, sumama ka sa akin sa community center. Puro matatanda nandoon. Mas mabuti yon kaysa magkulong ka mag-isa dito. Salamat, Tita Pei. Hindi na pwedeng ganito ang buhay ko. Kailangan kong humanap ng pagkakaabalahan. Sigurado ka na ba, Lao Tao? Gagastusin ko na lang ito para sa sarili ko. Sa susunod na linggo na ang enrollment. Nakita ko sa bulletin board kahapon. Buti naman, noon ko pa gusto isama ka doon. Pero noon, wala kang oras kasi sunod ka ng sunod sa 3 mong anak. Ngayon, tamang-tama lang. Pati asawa ko noon nag-enroll din doon. Ang daming klase, calligraphy, photography, chess, kahit ano pa. Marami kang kailangan mo. Masaya ka na mag-isa ka lang palagi sa bahay. Tito, anong class ang kukunin ninyo? Yung calligraphy at photography, may bakante pang slot. Kukunin ko pareho. Ay, pasensya na talaga. Hindi ko napansing may tao pala sa likod. Ayos lang, nagmamadali rin kasi ako. Bago lang po ako mag-enroll sa calligraphy. Kaya lang, dati ako supervisor. Ako naman si Kang Yankyu. Itong calligraphy class, halos 2 taon ko na itong kinukuha. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo lang ako. Tama nga ang desisyon kong pumunta rito. Sa Lunes na po ang simula ng klase. Kung wala pa po kayong gamit. Pwede ko po kayong dalhan. Sige, salamat. CJ. Tumatawag na naman tong batang to, tiyak na walang magandang ibabalita. Wala namang importante, nagtatantrums lang yang mga batang yan. Sige, hindi na ako makikipagplastikan sa'yo. Sa Lunes, ililibre kita ng totoong soy milk sa labas ng community center. Sobrang authentic ng lasa noon. Hinahanap nga kita. Nag-apply ako sa community para doon sa bakanting storage room sa baba. Rent-free. Gagamitin natin para sa repair shop na pinag-usapan natin. Libreng repair ng appliances para sa mga senior dito. Tingnan mo, nagawa ko na pati yung sign. Bilis mo naman kumilos. Kakapasa ko lang ng requirements. Tapos naayos mo na yung lahat. Siyempre naman, nilinis ko na yung loob kahapon. Kalahati ng tools ko galing sa bahay, nadala ko na. Ikaw na lang na bossing na director ang hinihintay. Bukas na tayo. Dati sa planta, ako nagmamanage ng maintenance. Mahigit 10 taon ko nang ginagamit yung skill na to. Pero ngayon, magagamit ko na ulit. Sige, bukas na bukas din.
May multimeter at screwdriver pa ako sa bahay, yung luma. Mamayang gabi, hanapin ko at dadalhin lahat. Aba, ang laking tulong ng ginagawa ninyong dalawa. Ang daming solo sa buhay ng matatanda dito sa community. Pag nasira DE o ref nila, hindi nila alam kung sino ang tatawagin. Sobrang convenient ito. Nga pala, kanina nakita ko si Himingli at Kaya umay na naglalakad-lakad malapit sa bahay niyo. Bulong-bulungan silang dalawa, di ko alam kung anong binabalak. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Wala yun. Hayaan mo silang mag-ikot-ikot dyan kung gusto nila. Wala na kasi akong kahit anong pwedeng makuha pa sa bahay na yon. Tao Xiaoxing, nag-donate ka ng 500k para sa kantin. Tapos ngayon nagbukas ka pa ng repair shop na libre para sa lahat. Talaga bang wala kang balak mag-iwan ni 5 duling para sa amin? Pa, ang laki ng 500,000 na dinonate mo para sa kantin, di ba? Bakit hindi mo man lang kami kinonsulta? Pera mo yan. Pero dapat nag-iwan ka rin ng para sa aming mga anak mo ah. Pa, binudol ka na ba talaga ng ibang tao? Alam na alam mo kung gaano kahirap ang buhay ko, dala-dala ang anak ko. Mas gugustuhin mo pang pakainin ang mga walang kinalaman sa'yo. Kaysa pag-aralin mo man lang sa kahit anong klase ang apo mo. Pera ko to, gagastusin ko kung saan ko gusto. At kailan pa kayo nagkaroon ng karapatang diktahan ako? Ang galing mo, bilis mong tumulong ng libre. Ibig sabihin, sa panig mo, kami tatlo, mas mababa pa sa senior citizen. Ngayon, pipili ka, kunin mo pabalik yung dinonete mo. O bigyan mo kami tatlo ng tig 200,000 bawat isa. Kung hindi, dito kami magkakabaw sa harap ng represyo mo. Sisiguraduhin kong zero customer ka. Dahil lang sa perang to, pati sarili amin natin nalikuran nila. Oo, sila mo. At kailangan ng 100,000 para sa operasyon, nagturuan lang kayo. Wala kayo kailangan. Sinong may lakas ng loob na manggulo dito? Luan Hu, noong huling winasak mo ang pinto ni Lautao. Hindi pa tayo tapos dun. Gusto mo bang tawagan ko ang pulis ngayon na? At ikwento sa kanila lahat tungkol sa pagkakautang mo sa sabong? O, sobrang silang sinabi sa'yo. Kaya ngayon nakala nila yung pera ko, kanila na. Kung hindi natin lilinawin ito ngayon, tama na. Makinig kayo. Yung perang dinunay ko, hindi ko na yan babawin. Itong repair shop na to, patuloy ko itong buksan. Lahat ng ibigay sa inyo, itutuloy ko na lang nabayad sa pagpapalaki sa inyo. Kung mabuhay man kayo o mamatay sa hinaharap. Wala nang kailangan nyo. Ayun, pasay ka kami. Pa, paano mo kami nagagawang talikuran ng ganito? Kami ang tunay mong mga anak. Malupit. Ito ang mga resibo. Ang lahat ng kailangan mo sa akin sa buong maratong. At ito ang recording noong nasa ospital ako at ayaw nung maglabas ng pera. Kung hindi kayo sa ngayon, dadalhin ko ang mga ebidensya ito sa korte at idedemanda kayo. Isusukan niyo ang bawat sentimong kinuha niyo sa akin noon. At kayo mismo ang magbabayad ng sustento sa akin. Pumili kayo. Itong bank records, kaya nyo bang makuha to? Nandito lahat sa phone ko, napakalinaw. Gusto nyo, isa-isa kong basahin dito sa harap niyo lahat. Hindi naman po namin ganoon ang ibig sabihin. Eh ano? Kung hindi ganoon, anong ibig niyong sabihin? Binigyan kita ng 500 ay pambili ng bahay. Sabi ng asawa mo, aalagaan niyo ako habang buhay. Ikaw mismo ang tumango at pumayag dito, hindi ba? Ikaw naman, bunso. Yung 300,000 pesos na utang mo sa sabong noong nakaraang taon. Iyon ay ibinenta ko ang inaasin sa aking dating apartment para lang mabayaran yang butas na yan. Pagkatapos, bumalik ka lang para magsugal ulit at natalo ka ng 80,000 pesos. Ako pa rin ang naglinis ng kalat mo, tama? Ikatlo, ng 3 taon kang hiwalay, renta, tuition, panggastos sa bata. Noong nakaraang buwan, sabi mo mag-enroll ka sa English class ng bata. Kaka-transfer ko lang sa'yo ng 20,000. Pagkatapos, bumili ka lang ng pinakabagong iPhone. Huwag mong sabihin hindi ko alam. Pag pinagsama-sama lahat ng to, lagpas 1,000,000 piso na ang ibinigay ko sa inyong tatlo. Na-hospital ako at kailangan ng 100,000 para sa operasyon. Isa-isa kayong nagdrama na walang-wala raw kayo. Pero ngayon, ang kakapal ng mukha niyong hingin sa akin ang natitirang pera. Narinig niyo ba? Pinalaki kayo ng papa niyo, pinakain, dinamitan. Binilhan ng bahay at binayaran ng utang. Na-ospital siya, wala kayong inilabas. Tapos magugulo kayo. Kung ako sa inyo, baon na ako sa hiya. Lautao, napakasarap pakinggan na sinabi mo ngayong araw na to. Tingnan ko lang kung magkakalakas pa sila ng loob na manggulo ulit. Kung alam ko lang na ganito pala kabisa ang diretsahang prangkahan. Bakit ko pa tiniis ang lahat ng yon? Wala na to. Tara, ayusin natin tong mga gamit. Kanino ba tong radyo? Dad, may oras ka ba? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Busy ako. Kung may sasabihin ka, dito na lang sa telepono. Hindi pwedeng sa telepono lang to, Sig. Pangako, hindi ako manggugulo. Kakaalis nyo lang, wala pang 2 oras ah. Ano na namang kalokohan to? Dad, Sabihin mo na kung ano man yan, marami pa akong gagawin sa shop. alam mo naman, Dad, yung kumpanya ng asawa ko, nagtatanggal ng tao. Tinanggal siya. 2 linggo nang naghahanap ng trabaho. Dahil matanda siya. Okay man, sobrang basto. Hindi sa wifi. Mag-elementary na ang bata sa susunod na taon. Mayroon yung kinikita ko, hindi nga sapat para mabuhay kami. Gusto mo ba akong bigyan ka ng pera? O gusto mo akong hanapan ka ng trabaho? Dad, hindi ako nanghihingi ng pera. Kaya lang, wala na talaga kaming magawa. Dati kang manager sa pabrika. Marami kang kakilala. Pwede mo bang tulungan ang asawa ko sa magaang trabaho? Basta sapat ang sweldo pambayad sa bahay, okay na. Nung kailangan mo ng down, napakatamis mo. Di ba? Alagaan mo raw ako hanggang sa pagtanda ko. Tapos ngayong may kailangan ka, saka mo lang ako naalala na ama mo ako. Huwag kang mag-alala, Dad.
Kinakausap ko siya. Makakaisip din tayo ng paan. Huwag mong kabuntungan ng galit yung bata. Asawa ko, tumawag. Yung bata kasi, nagdadabog sa bahay. Gustong-gusto ng KSC. Nasaktan niya ng di sinasadya. Pareho silang umiyak. Dad, sukdulan na talaga. Wala na akong ibang malalapitan. Kuya, patago kang lumapit kay Papa. May pakinabang pero hindi mo kami inalo. Tatlo pala kayong may plano, yung isa kunwari mabait, tapos may balak na naman kayo sa akin. Kung si kuya may hinihingi sa'yo, may hihingiin din ako. Pa, binilhan ka namin ng paborito mong strawberry. Ang tamis niyan. Diretsuhin mo na ko, wag mo kong bulahin. Si Mingming, ang paborito mong apo. Mag-elementary na ngayong taon. Dati ako naghanap ng taong mag-ayos ng papeles sa eskwelahan. Pero tinagbuhan ako ng pera na hinayupak na yon. Kalahating buwan na lang bago matapos ang enrollment. Pag di naayos, sa probinsyang eskwelahan siya. Grabe, napabaganda ng tuon. Wala talaga. Sabi ko na nga ba, puro kakalokohan. Kung sino-sino masasamang tao ang nilalapitan mo. Ikaw pa ang may gana. Hindi ba tinanong mo rin yung taong yan tungkol sa school district dati? Kung hindi mo sinabi mapagkakatiwalaan yan, paniniwalaan ko ba? Hay, hindi ito ang oras para mag-away. Pa, dati kang opisyal sa pabrika. Tiyak na may kakilala ka sa edukasyon. Tulungan mo naman si kuya na humanap ng backer. Maayos lang ang papeles ni Mingming para makapasok. Pakiusap. Noong baon siya sa utang sa sabong. Lumusa ko ang ina ko. Pero ito lang, yung ulo ko. Para sa pag-aaral ng apo ko, sinugal niya. At ngayon, may kapal pa siyang humingi ng tulong sa akin. Problema niyo na yan, kayo ang mag-isip. Kadugo mo siya. Hindi mo naman hayang doon siya mag-aral sa liblib na eskwelahan. Di ba? Itong kalahating buwan, halos mapupod na ang mga pako. Hindi akong business na kung nag-ibig police, edukasyon, bagay. Kulang ang dokumento. Wala na akong magawa. Desperado na talaga ang kuya mo ngayon. Kahapon, halos hiwalayan na siya ng asawa niya. Sabi, kapag hindi naayos ang papeles ng bata, uwi na lang daw siya sa magulang niya at hindi na babalik. Nga pa, tulungan mo na ko kahit ngayon lang. Mangangako kami, magbabago na kami at di ka naguguluhin pa. Walang kasalanan ng apo, pero kung tutulungan ko siya ngayon. Sa susunod aapak-apakan na naman niya ko humingi ng pera. May emergency ako, kayo muna ang umisip dyan. Pag-uusapan ko iyan mamaya. Hoy, anong karapatan mong kunin ang bata? Ako ang tunay na ina niyan, ha? Anong nangyayari? Pinapahirapan ka na naman ba ng ex mong iyon? Sabi ni Chenkay, na-promote daw siya bilang department manager. 200,000 na ang sweldo niya. Sabi wala raw akong maayos na trabaho. Hindi ko kayang bigyan ng magandang buhay ang bata. Idedemanda niya ako para kunin ang kustody ni Naunaw. Kapal na mukha niya. Siya ang may kasalanan kung bakit kami naghiwalay noon. Ngayon may ganap pa siyang gawin ang bata. Ang basehan sa korte ay kita, di ba? Paano itong sideline ko? Wala man lang akong hulog sa SSS. Paano ko patutunayan na may stable akong kita? Kakakonsulta ko lang sa abogado. Wala pang 30% ang sansa ko. Kapag nakuha sa akin si Naunaw, wala na rin akong saysay na mabuhay. Aw mong sinasabing si tatay ang pinakamabait at tiyak na tutulong. Di ba? Ang pensyon ni tatay, 10,000 isang buwan. Dagdag pa ang kita sa talyer niya. Pagawan mo siya ng Certificate of Employment. O kaya pasahan mo ng pera sa bank account para may transaction history. Anong in-emergency mo? Kagagalit pa lang ni tatay sa atin. Ngayon mo siya bubulahawin, lalo yan hindi tutulong. Wala akong pakialam. Tatay ko yan. Hindi niya pwedeng panuorin na lang na mawalan ako ng anak. Kapag hindi niya ako tinulungan, upo ako sa labas ng gate niya at doon iyak. Ipapahiya ko siya sa lahat. Tingnan natin kung kaya niyang pabayaan ang sarili niyang anak. Lao tao, umuwi ka na agad. Ang bunsong anak mong babae, nakaupo sa labas ng pinto mo, humahagulgol. Sinasabi gusto mo raw siyang patayin. Ano na namang eksena ito? Hindi pa tapos ang problema sa trabaho ng panganay, hindi naman natanggap sa eskwela ang pangalawa. Heto na naman ang pangatlo at nagwawala na naman. Hala, anong nangyayari sa'yo? Tatay, nakikiusap ako sa'yo. Ito na ang huli. Tulungan mo lang ako. Kapag binawi si Naunaw ni Chenkay, hindi ko na talaga kaya. Mawawalan na ako ng saysay. Lautao, hindi ba anak mo ito? Bakit nakaluhod siya dyan at humahagulgol ng ganyan? Totoo bang kaya mong pabayaan na lang ang sarili mong anak na naghihirap? Grabe naman, napakasama ng loob nito. Ang bruhang to, ginagamit ang satsat ng mga tao para pilitin ako. Kapag pumayag ako ngayon, mas malala pang eksena ang gagawin nito sa susunod. Tumayo ka riyan, anong problema? Nakakahiya ang pagluhod mo dyan? Ano sa tingin mo yan? Kung hindi ka nahihiya, ako nahihiya. Nga, Banso, tumayo ka na. Alam mo namang ikaw ang pinakamamahal ni tatay. Hindi ka niya matitiis. Tulungan mo na siya, tatay. Ikaw lang ang inaasahan nila, Jim. Tingnan mo naman ang bunso. Sobrang desperada na niya. Tulungan mo na kasi. Tatay, tumutuloy sa pag-aaral ng miming ko, Jim. Ikaw na rin ang mag-isip ng paan, pakiusap. Ang tatlong to, ginagamit ang pagkakataon itong problema ni Kiaomay. Para pilitin akong sumunod sa lahat ng gusto nila. Tutulong ako, pero may kondisyon. Kahit ano, tay, papayag ako. Una, huwag na kayong pupunta rito para mag-iyakan at magwala. Kung may problema, sabihin niyo ng maayos. Pangalawa, sa inyong tatlo. Minsan lang kita matutulungan. Bahala ka na sa susunod. Sige, tay, susundin ka namin. Pumapayag din ako. Basta maayos lang ang eskwelahan ni Mingming. Hinding-hindi na ako magsasabong. Ako rin, magbabagong buhay na ako. Hindi na kita guguluhin pa. Laozang, ako si Tao Xiaozhen. May pabor sana akong hingin.
Yung asawa ng panganay ko may karanasan sa trabahong administratibo. May bakante ba riyan sa inyo? Para sa'yo, dating pinuno, naman. Sagot, may bakante sa mababang paralan ng pusyo. Administratibo sa bahay. Kailangan, 3 taong karanasan, magandang benepisyo. Pwede mapaunang panayam sa susunod na linggo. Maraming salamat. Pero may isa pa akong pakiusap. Huwag na huwag mong sasabihin ako ang nag-refer sa'yo. Sabihin mo lang nakita mo ang resume niya sa normal na paghahanap. Sej, naiintindihan ko. Ayaw mong malaman ng mga anak mo. Kinukonsinti mo ang pagiging palamunin nila. Di ba? Kung talagang handa na silang mabuhay ng tapat at masipag, walang problema na tulungan ko sila ng patago. Pero kung hindi pa rin nila mabago ang bisyon nilang maging palamunin, sa susunod, tuluyan na akong hihiwalay sa kanila. Si Laoli, dating kasamahan, hip na ng edukasyon ngayon. Yung tungkol sa eskwelahan na pinapatanong mo noon, pinapunta ko na siya rito. Director Tao, tama ba? Sinabi na sa akin lahat ni Lawen. Tiningnan ko na ang mga dokumento ng apo mo. Kailangan ko lang bumalik at baguhin ng kaunti ang mga kondisyon. Sa susunod na linggo, dadaan ako sa Packer para sa'yo. Maraming salamat. Pero may isa pa akong pakiusap. Huwag na huwag mong ipapaalam na ako ang nag-ayos nito. Sabihin mo normal na paghahanap lang, mahigpit na rekisito ay. Pinakamababang marka sa paligsahan meron ang pamilya ko. Sabihin mo rekisito ang pinakamababang marka. At mag-aalok ng paanyaya para sa pagtanggap. Naiintindihan ko. Matigas ang bibig pero malambot ang puso. Lautao, yung 3 anak mo kanina. Iba ako sa aking senior citizen. Tinatanong kung ikaw ba yung tumulong ng patago. Wala akong sinabi, promise. Ano ba tong si Papa? Tumulong pero hindi magsasabi? Tapos ang sama pa ng trato natin sa kanya dati. Ano pa nga ba? Ako siyang malaman natin, akulitin na naman natin siya. Nagwala pa ako sa talyer at minura siya noon. Gago talaga. Lumuhod pa ako sa tapat ng village at pinilit siya. Sinisigawan siyang pinababayaan niya akong mamatay. Ang sama ng ugali ko. Kung nasabihin na matayan si Papa sa ospital, ayaw ko pang maglabas ng gastos sa operasyon. Nagtago ako. Pero tinulungan pa niyang maghanap ng trabaho. Mas masahol pa sa estranghero. Noong baon ako sa utang, dinala ko pa yung mga naniningil sa bahay niya para takutin siya. Pero siya, naalala pa rin yung problema ni Ningning sa eskwela. Hayop palaga ako. Simula bata ako na paborito ni Papa. Ginamit ko yun para ipahiya siya. Kung ako yan, itatakwil ko na ang anak kong yan. Alam na namin ang pagkakamali namin. Pa, demonyo ako dati. Natalo sa sabong, sa'yo agad ang buntot para makabawi. Pero ikaw, naalala mo pa si Mingming. Lolo. Pa, mali yung ginawa ko sa harap ng village. Nasinigawan kitang pinababayaan mo akong mamatay. Kung hindi mo ako tinulungan sa legal aid, baka naagaw na sa akin sinaunaw ng katay niya. Patawad, pe. Pa, sabi ng asawa ko, noong interview niya. Sinadya nila Ozhang na banggitin ang pangalan mo. Doon lang namin nalaman na ikaw pala ang tumulong ng patago. Ito yung unang sweldo niya. Ni piso walang bawas. Ipambibili namin ng vitamins para sa'yo. Matapos ang lahat ng hirap, hindi rin pala nasayang. Buti naman, marunong pa kayong tumingin sa tama. Lolo, kain po tayo ng keke. Sabi ni Mama, ikaw raw ang pinakamabait na tao. Tumayo na kayo, malamig ang sahig. Nakatingin pa ang bata. Pa, kung hindi mo kami mapapatawad, hindi kami tatayo. Mapatawad o hindi, tignan ko muna ang magiging ugali nyo. Ipasok nyo na yang mga dala nyo. Siguradong gutom na ang 2 bata. Pwede na ba? Lolo, tignan mo drawing ko. Ikaw, ako, si Bunso. Sina Mama at Papa at si Tita.